Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Metis Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 11, 2025 and our topic is all about ano ang solusyon. So our concept is all about total depravity. So yung total depravity o total inability ay nagtuturo na dahil sa pagkahulog ni Adan, bawat bahagi ng ating pagkatao, mapaisip, puso at kalooban o gawa man yan ay nasira ng kasalanan. So, hindi ito nangangahulugang tayo ay kasing sama hanggat maaari, kundi na ang kasalanan ay nakakaapekto sa kabuuan ng tao. Kaya't hindi natin kayang piliin ng Diyos o gumawa ng tunay na kabutihan na walang kanyang biyaya. So, tayo ay espiritual na patay sa kasalanan. So, walang kakayahang iligtas sa sarili at lubos na umaasa sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, yung katotohanan ito ay nagpapababa ng ating pagpapataas at nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilos ng Diyos sa kaligtasan. So, meron tayong inclusive content. First is Bible and politics. So, applying this biblical concept in Philippine politics. Kung ang tao ay likas na makasalanan at may tendensiyang abusuhin ang kapangyarihan, kailangan ng mga sistemang makakatulong upang mapigil ang kasamaan at maisulong ang kabutihan. So, yung una is low taxation. So, hayaan ng mga tao na gamitin yung kanilang sariling pera upang lutasin ang kanilang mga problema. So, hindi umasa sa corrupt na sistema. Second is limited government. So, ang pamahalaan ay dapat umiral upang tiyakin ang katarungan at kaayusan. So, hindi upang kontrolin ang buhay ng mamamayan. And last is libertarian constitution. So, magtakda ng sistemang nagpapadali para umunlad ang mabubuting mamamayan at nagpapahirap sa mga tiwaling leader na manatili sa pwesto. So, yung mga prinsipyong ito ay sumasalamin sa katotohanan ng total depravity na kahit sa politika ang solusyon ay hindi tao kundi ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ni Kristo. So, our Bible readings for today is all about Romans chapter 3 verse 9 to 12, ASND version. Ipinakita na nating lahat, maging mga Hudyo at mga di-Hudyo ay mga makasalanan. Gaya ng nasusulat sa kasulatan, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa at walang tunay na naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at lahat ay naging walang silbi. Wala ni isa man na gumawa ng mabuti kahit isa. So, tako na tayo sa ating teaching. So, first teaching is human are created sinless and good. So, nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya tayong mabuti at walang bahid ng kasalanan. So, tayo ay nilikha ayon sa kanyang larawan at likas upang magpakita ng kabanalan at katwiran dahil ang orihinal na disenyo ng Diyos ay buhay na malapit sa Kanya at puspos ng Kanyang presensya. Second, humans fell into sin and became slaves to it. So, dahil sa pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa lahat ng tao. So, yung kasalanan ay naging ugat ng ating pagnanais na mabuhay ayon sa sarili at hindi ayon sa Diyos. So, sa halip na maging malaya, tayo ay naging alipin ng kasalanan at kaaway ng kabanalan. Third is human can only be freed by Christ. So, walang sino man ang makakaligtas sa sarili niya, kaya't ipinadala ng Diyos si Jesus upang tubusin tayo. So, sa kanyang kamatayan sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay. Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo nagiging tunay na malaya mula sa kasalanan. So, na tayo sa ating application. So, first application is go back to your God's original plan for your life. So, yung plano ng Diyos ay hindi tayo mabuhay sa kasalanan, kundi sa kabanalan at pagsunod sa Kanya. So, dapat tayo bumalik sa layuning iyon sa pamamagitan ng pagsisi at pagsunod kay Jesus araw-araw. Second is give your all to Jesus our Lord and Savior. So, ang solusyon sa ating makasalanang kalagayan ay ang buong pagsuko kay Jesus. So, wag nating ipagkait sa Kanya yung ating oras, talento o puso dahil siya lamang ang makakapaglinas at makakapagbabago ng ating buhay. And last is guide others to Jesus, the only solution to the greatest problem of humanity. So, ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan ay kasalanan at ang tanging sagot ay si Kristo Jesus. Bilang mga tagasunod niya, tungkulin nating dalhin ang iba sa Kanya upang maranasan din nila ang kaligtasan at bagong buhay. So, ngayon na tayo sa ating last part of our discussion. Our discussion talks about why is Jesus the only solution to the greatest problem of humanity. So, si Jesus lamang ang tanging solusyon sa pinakamalaking problema ng sangkatauhan, ang kasalanan, dahil siya ang
Siya lamang ang perpektong anak ng Diyos na namuhay ng walang kasalanan. So, sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis niya ang ating puso at binigyan tayo ng bagong buhay. Walang lehiyon, mabuting gawa o sistema ng tao na makakapagligtas. Tanging si Jesus lamang ang may kapangyarihan na magpatawad at magbigay ng tunay na pagbabago. Kaya si Kristo ay hindi lang sagot, siya mismo ang tanging solusyon natin. So, natutunan ko po sa devotion na ito na walang ibang makakapagligtas sa tao kundi si Jesus lamang dahil ang ating kasalanan ay hindi kayang solusyonan ng gobyerno, pera o kahit anong sistema. So, dahil ito ay problema ng puso sa ating buhay, pipiliin nating magtiwala sa kabuuang gawa ni Kristo sa krus at tulungan ang iba na makilala siya bilang tanging tagapagligtas.